Sa isang maliit na bayan sa probinsya, naninirahan ang pamilya ni Joy. Isang pamilyang simple at masaya kahit walang karangyaan sa buhay. Ang kanilang bahay ay gawa sa kahoy at yero, nakatayo sa gitna ng malawak na taniman ng palay. Tuwing umaga, gigising si Joy sa tunog ng mga ibon at halimuyak ng bagong tanim na palay. Kasabay ng mga yapak ng kanyang amang, si Mang Berting, na maaga pa lang ay handa na magtrabaho sa bukid. "Joy, gising na anak! Tulungan mo ang lolo mo sa mga alagang manok." Tawag ni Mang Berting habang inaayos ang kanyang sombrero. Handa na para sa araw ng pagsasaka. Ang boses nito ay may halong saya at determinasyon. Isang uri ng ama na hindi kailanman napagod sa pagtatrabaho para sa pamilya. "Opo, tay. Sandali lang po." Sagot ni Joy mula sa loob ng bahay, sabay hablot sa tsinelas at dali-daling lumabas upang hanapin ang kanyang lolo. Si Lolo Cardo, ang ama ni Mang Berting, ay matandang magsasaka na, ngunit hindi pa rin ito nagpapahinga mula sa trabaho sa bukid. Kasama si Joy, naging bahagi ng araw-araw nilang gawain ang pag-aalaga sa mga manok at baboy, pati na rin ang pagtulong sa pag-aani ng palay tuwing panahon ng anihan. "Anak, kailangan maaga tayo magpakain sa mga manok. Pag nagutom yan, tatakbo yan kung saan-saan at mahihirapan tayo mamaya." Paalala ni Lolo Cardo habang iniikot ang tingin sa paligid, sinusiguradong walang hayop na nakakawala. "Opo, Lo," masiglang sagot ni Joy. Sa edad niyang 12, sanay na siya sa mga gawain sa bukid. Hindi siya kailanman nagre-reklamo dahil alam niyang malaking bagay ang tulong niya sa kanilang pamilya. Siya ay masayahin at masipag, palagi nandyan para sa kanyang mga magulang at lolo, kahit na minsan ay pinapagod siya ng mga gawaing bahay. Sa kanilang maliit na komunidad, kilala ang pamilya ni Joy bilang mga mabubuting tao. Ang ina niyang si Aling Nida ay nagtatrabaho sa palengke, nagtitinda ng mga gulay at prutas na bunga ng kanilang pagsasaka. Siya ay magiliw at maalalahanin, palagi mangiti sa muka tuwing nagpapakain ng kanilang mga customer. "Nida, huwag kang magpupuyat sa paghahanda ng mga tinda mo. Ang mahalaga ring magpapahinga ka." Lagi nang paalala ni Mang Berting sa kanyang asawa tuwing gabi, habang tinutulungan niya itong ayusin ang mga paninda para sa susunod na araw. Sa likod ng simpleng buhay, ang pagmamahalan ng mag-asawa ang siyang pundasyon ng kanilang tahanan. "Huwag ka mag-alala, Berting," sagot ni Aling Nida habang inaayos sa mga basket ang kamatis at talong. "Masaya ako sa ginagawa ko. Basta't natutulungan ko ang pamilya natin, sapat na yun sa akin." Kapansin-pansin kay Joy ang pagod na dulot ng araw-araw na trabaho ng kanyang mga magulang. Sa murang edad, unti-unti niya nauunawaan na hindi madali ang buhay bilang magsasaka at tindera. Madalas siyang naririnig ang usapan ng kanyang ama at lolo tuwing gabi habang nagpapahinga sa labas ng bahay. Tumutungga na mainit na kape habang pinag-uusapan ang mga nagiging hamon sa kanilang bukid. "Parang mas kaunti ang ani natin ngayong taon," sabi ni Mang Berting, malalim ang iniisip. "Baka kailangan na natin magdagdag ng pataba o kaya bumili ng bagong binhi." "Ganon talaga, anak," sagot ni Lolo Cardo, inaayos ang kanyang sombrero sa pagkakasalpak nito sa ulo. "Minsan malaki ang kita, minsan naman kaunti. Ang mahalaga, nagtutulungan tayo para sa pamilya." Habang tahimik na nakikinig si Joy, naramdaman niya lalo niyang gustong tumulong sa kanyang pamilya. Kahit na bata pa, alam niyang malaki ang maiaambag niya, lalo na't nakita niya nagtatrabaho ng gusto ang kanyang mga magulang. Nang tanungin siya ng kanyang nanay tungkol sa kanyang mga pangarap, hindi siya nagdalawang isip. "Nay, balang araw, gusto ko pong makatulong pa sa inyo. Gusto ko maging matagumpay para hindi na kayo masyadong mahirapan." Seryosong wika ni Joy habang tinutulungan si Aling Nida mag-ayos ng kanilang maliit na tindahan. Ngumiti si Aling Nida at hinaplos ang ulo ng anak. "Anak, kahit anong mangyari, basta't masaya ka sa ginagawa mo, yun ang mahalaga. Huwag ka magmadali. Darating din ang panahon para sa mga pangarap mo. Pero ngayon, tulungan mo lang kami ng tatay mo sa kaya mo." Sa kabila ng simple nilang pamumuhay, puno ng pagmamahal at kasiyahan ang pamilya ni Joy. Hindi man sila marangya, pinahahalagahan nila ang bawat isa. Ang pagkakaintindi ni Joy sa buhay ay malinaw, at tagumpay ay hindi lang nasusukat sa pera o material na bagay, kundi sa pagmamahal at pagsasama ng pamilya. Pero lingid sa kaalaman ng kanyang pamilya,
may mas mataas na pangarap si Joy. Sa kanyang puso, nangangarap siyang makaahon sa simpleng buhay nila, hindi lamang para sa sarili, kundi para rin sa kanyang mga magulang na araw-araw nagtatrabaho upang mabigyan siya ng magandang kinabukasan. Sa paglipas ng mga taon, si Joy ay naging isang masipag na estudyante sa high school. Iyon ay isang malaking hakbang para sa kanya, lalo na sa kanilang bayan. Iilan lamang nakakatuntong ng high school. Ang kanyang mga magulang ay hindi nakapagtapos ng elementarya, at karamihan sa mga kababata ni Joy ay hindi na nagpatuloy sa pag-aaral matapos magtapos ng elementarya. Pero hindi siya nagpatinag sa ganitong kalakaran. Alam niya na ang edukasyon ang magiging susi sa mas magandang kinabukasan, hindi lamang para sa sarili niya, kundi para na rin sa kanyang pamilya. Anak, ang mahalaga ay matuto ka. Huwag mo sanang sayangin ang pagkakataong ito, sabi ni Aling Nida isang umaga habang inihahanda niya ang baon ni Joy. Mahirap man tayo, pero kahit anong hirap, susuportahan ka namin ng tatay mo. Opo, Nay. Lagi ko pong isa sa isip yan. Sagot ni Joy, sabay lagay ng mga libro sa kanyang bag. Hindi siya kailanman naging tamad o nagpadala sa mga tukso ng kabataan sa kanilang lugar. Alam niya ang bawat araw sa eskwela ay isang hakbang papalapit sa mas maliwanag na kinabukasan. Mataas ang pangarap ni Joy, ngunit alam din niya na hindi sapat ang pagsisikap sa pag-aaral lamang. Kahit sa loob ng paaralan, masigasig rin siya nakikisalamuha sa iba't ibang uri ng tao, mula sa mga guro hanggang sa kanyang mga kaklase. Nagpakita siya ng interes sa pakikipagkaibigan, hindi lang dahil gusto niya magkaroon ng mga kaibigan, kundi dahil nauunawaan niya ang halaga ng koneksyon para sa hinaharap. Hindi madaling maging kakaiba sa lugar kung saan marami ang hindi nakakaintindi sa kanyang mga pangarap. Ngunit hindi iyon naging hadlang para kay Joy. Isang araw, sa kanilang klase sa Agham, nilapitan siya ni Clara, isa sa mga mas popular na estudyante sa kanilang paaralan. Joy, laging mataas grado mo ah. Bati ni Clara habang naglalakad silang magkasabay palabas ng silid-aralan. Paano mo ginagawa yun? Parang ang dali-dali lang para sa'yo. Ngumiti si Joy, may kaunting hiya pero masayang tumugon. Hindi naman, nag-aaral lang talaga ako. Mahirap ang buhay sa probinsya, kaya kailangan ko magsipag. Ayoko masayang yung mga sakripisyo ng mga magulang ko. Nagulat si Clara sa sagot ni Joy. Grabe, ang sipag mo pala talaga. Samantalang ako, tamad-tamaran lang eh. Tumawa si Clara ng mahina. Pero tama ka. Kailangan natin tong paghandaan. Balang araw, gusto ko rin makalayo sa buhay dito. Doon nagsimula ang pagkakaibigan ni na Joy at Clara, at pati na rin ang pakikisalamuhan ni Joy sa iba pang mga estudyante sa kanilang paaralan. Naging bukas siya sa mga oportunidad, hindi lamang sa akademikong aspeto, kundi pati na rin sa pakikisalamuha sa mga tao. Sa bawat araw na lumilipas, ramdam ni Joy na siya ay unti-unting lumalapit sa kanyang mga pangarap. Alam niyang mahaba pa ang tatahakin niyang landas, pero sa bawat kaibigan at bawat leksyon na natutunan niya, lalo lamang lumalakas ang kanyang loob na makakamit niya ang buhay na noon pa man ay pinapangarap na niya. Isang buhay na hindi lamang para sa sarili, kundi para rin sa pamilya niyang araw-araw nagtatrabaho ng gusto para sa kanya. Balang araw, Nay, magbabago ang buhay natin. Sabi ni Joy sa sarili habang naglalakad pa uwi mula sa eskwela, dala ang pangarap na buo sa kanyang puso. Hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito. Tuwing walang pasok, palaging abala si Joy sa pagtulong sa kanyang mga magulang. Madalas siya nakikitang nag-aayos ng mga gulay sa tindahan ng kanyang ina o kaya naman tumutulong sa kanyang ama at lolo sa bukid. Sanay siya sa hirap ng trabaho at hindi siya kailanman nagreklamo. Sa bawat kilos at galaw niya, makikita ang dedikasyon niya hindi lamang sa pamilya kundi pati na rin sa sarili niyang kinabukasan. Isang hapon, matapos maglinis ng bahay, napatigil si Joy at napaisip. Alam niya hindi sapat ang kita ng kanilang pamilya mula sa pagsasaka at pagtitinda para sa lahat ng kanilang gastusin, lalo pat kailangan niya ng pambili ng mga gamit sa eskwelahan at iba pang personal na pangangailangan. Naglaro sa isip niya ang isang ideya na pwedeng makatulong sa kanya para kumita ng kaunting pera habang nag-aaral. Bakit hindi ko subukan? Bulong niya sa sarili. Alam niyang magaling siya sa pag-aaral at napansin niya madalas may mga klase siyang nahihirapan sa paggawa ng mga assignment at proyekto. Kaya't naisip niya
na pwede siyang kumita sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila. Gagawin niya ang kanilang mga takdang aralin o proyekto kapalit ng kaunting bayad. Kinabukasan, habang nasa eskwelahan, nagsimula siyang magbahagi ng kanyang plano sa mga kaibigan. Clara, alam mo ba na kaya kong tulungan ka sa assignment natin sa science? Sabi ni Joy kay Clara habang nag-aayos sila ng kanilang gamit bago magsimula ang klase. Kung gusto mo, ako na ang gagawa ng report mo. Pwede ka magbayad sa akin, kahit kaunti lang. Napangiti si Clara, tila natuwa sa ideya. Talaga? Naku Joy, napaka-busy ko kasi nitong mga nakaraang linggo. Kung tutulungan mo ako, malaking bagay yon. Sige, babayaran kita. Naging matagumpay ang simpleng alok ni Joy dahil kilala siya sa klase bilang masipag at magaling. Mabilis na kumalat ang balita. Unti-unti, maraming kaklase ang lumapit sa kanya para magpagawa ng assignment o proyekto. Mula sa mga essay hanggang sa mga drawing at scrapbook na kailangang ipasa, si Joy ang naging takbuhan ng ilan sa kanilang klase. Joy, baka naman pwede mo rin akong tulungan sa project sa history. Hindi ko talaga kaya to eh. Sabi ni Marco, isa pa sa mga kaklase ni Joy, habang nagpapaliwanag ng mga detalye ng kanyang assignment. Walang problema Marco, ibigay mo lang ang mga detalye, tapos pag-usapan na lang natin yung bayad. Sagot ni Joy na may ngiti. Wala siyang ibang iniisip kundi kung paano makakatulong, hindi lamang sa iba, kundi pati na rin sa kanyang pamilya. Hindi man malaki ang bayad ng bawat isa, kapag pinagsama-sama, nagiging sapat ito para sa kanyang mga pangangailangan. Sa paglipas ng mga buwan, mas dumami pang nagpapagawa kay Joy. Hindi ito naging hadlang sa kanyang pag-aaral. Sa katunayan, nakatulong pa ito upang lalo siyang magporsige. Mas marami siyang natututunan sa bawat proyektong tinatapos at nakikilala siya bilang isa sa pinakamahusay na estudyante sa kanilang paaralan. Joy, ang galing mo talaga! Sabi ni Clara minsan matapos niya makita ang resulta ng project na ipinagawa niya. Hindi ko alam kung paano mo nagagawa lahat to, pati sa mga sarili mong project. Top ka pa rin! Ngumiti si Joy at tinapik si Clara sa balikat. Ang sekreto lang talaga Clara, masaya ako makatulong. At syempre, mahalaga rin sa akin yung konting dagdag na kita para sa pamilya ko. Sa ganitong paraan, nakatulong si Joy sa kanyang pamilya nang hindi sila kailangang alalahanin ang bawat sentimo na gagastusin. Ang kanyang sipag, tiyaga at husay sa pakikipagkapwa ay naging daan upang mabigyan niya ng mas magandang buhay ang sarili at mga magulang niya. Kahit pa sa murang edad. Unti-unti, nararamdaman ni Joy na nagbubunga ang lahat ng kanyang mga pagsisikap, hindi lamang sa akademiko, kundi sa buhay na rin. Ngunit sa hindi inaasahang panahon, isang napakalakas na bagyo ang tumama sa kanilang bayan. Isang bagyong hindi inaasahan ng mga tao sa probinsya. Madilim ang langit at tila walang tigil ang pag-ulan. Ibinabalita ng radyo na dapat maghanda ang lahat sa paparating na malawakang pagbaha. Ngunit kahit ganoon kalinaw ang mga babala, hindi maiwan ni Mang Berting at Lolo Cardo ang kanilang sakahan. Hindi pwedeng pabayaan itong mga pananim, Berting. Madiing sabi ni Lolo Cardo habang nakatingin sa malawak na palayan na tila nilulunod ng malakas na ulan. Kung masisira to, wala na tayong makakain sa mga darating na buwan. Alam ni Mang Berting ang panganib, ngunit gaya ng kanyang ama, hindi niya kayang iwanan ang sakahan. Oo tay, kailangan nating itong bantayan. Baka may magawa pa tayo para maisalba yung iba. Samantala sa bahay, labis ang pangamba ni Joy at ng kanyang ina. Pilit nilang kinukumbinsi si Mang Berting at Lolo Cardo na bumalik na sa bahay. Ngunit matibay ang desisyon ng mga ito na manatili sa sakahan. Berting, bumalik na kayo dito. Hindi laligtas dyan sa labas. Pakiusap ni Aling Nida habang hawak ang kamay ni Joy. Ramdam ang kaba sa kanilang dibdib. Konti na lang Nida. Kailangan lang namin masiguradong ligtas ang pananim. Sagot ni Mang Berting sa telepono bago nila ito isinara. Sa labas ng bahay, naririnig na ang malakas na hampas ng hangin at buhos ng ulan. Ang tubig sa kalsada ay patuloy na tumataas. Habang lumalakas ang bagyo, hindi na mapakali si Joy. Nay, parang delikado na sila. Hindi ko po alam kung kakayanin pa nila doon. Nanginginig ang boses niya, puno ng takot at pangamba. Alam niya may panganib, ngunit umaasa pa rin siya makakabalik ang kanyang ama at lolo na ligtas. Ngunit kinabukasan, matapos lumipas ang bagyo,
Wala pa rin si Mang Berting at Lolo Cardo. Naglakad ang ilang mga kabarangay upang suriin ang sakahan at doon nila natagpuan ang malungkot na katotohanan. Ang mga bangkay ng ama at lolo ni Joy ay nalunod na sa malalim na baha na biglaan dumating sa lugar. Nahagip sila ng tubig habang sinusubukang iligtas ang natitirang mga tanim. Labis na pagdadalamhati ng pamilya ni Joy. Ang kanilang mga iyak ay humalo sa tunog ng mga sirena at ang pagmumukha na pagkawasak na iniwan ng bagyo. Wala nang salita na makakapagbigay lunas sa sakit na nadama ni Joy at ng kanyang ina na makita ang mga bangkay ng dalawang pinagpipitagan nilang lalaki sa buhay. Berting! Tatay Cardo! Bakit niyo kami iniwan? Umiiyak na tanong ni Aling Nida habang yakap ang malamig na katawan ng kanyang asawa at biyanan. Wala siyang magawa kundi umiyak. Bumagsak sa lupa habang bumubuhos ang ulan mula sa kanyang mga mata. Si Joy, bagamat gusto magpakalakas para sa kanyang ina, ay hindi rin napigilan ang sarili. Tahimik siyang lumuhod sa tabi ng kanyang ina. Pilit iniintindi ang bigat ng pagkawala. Wala nang natira kundi si Joy at ang kanyang ina. Ang kanilang maliit na pamilya ay nawasak ng bagyong iyon. Hindi lamang sakahan ang nawala, kundi ang mga haligi ng kanilang tahanan. Ang dalawang taong hindi kailanman nagdalawang isip na isakripisyo ang sarili para sa kanilang pamilya. Ang sakit ay ramdam na ramdam ni Joy, ngunit alam niyang kailangan niya maging matatag para sa kanyang ina. Sa harap ng trahedya, buo pa rin ang loob ni Joy. Alam niyang wala lang maibabalik, ngunit kailangan nila magpatuloy. Kailangan niyang alagaan ng kanyang ina at kahit pa halos gumuho ang kanilang mundo, may natitirang pag-asa para sa kanila. Habang nakatitig sa malayong tanawin ng kanilang dating sakahan, puno ng putik at nawasak na pananim, nangako si Joy sa sarili. Hindi ko hahayaan na masayang ang sakripisyo nila. Tay, Lo, magpapatuloy po kami. Naging mabilis sa mga pangyayari pagkatapos ng trahedya. Matapos ang burol at libing ng kanyang ama at lolo, unti-unting bumalik ang buhay sa dati. Ngunit hindi na tulad ng dati ang pakiramdam ng lahat. Para kay Joy, ang bawat araw ay tila mabigat. Wala na ang dalawang pinakamalalaking haligi ng kanilang tahanan at tanging siya at ang kanyang ina ang naiwan upang magpatuloy. Anak, kailangan natin mag-adjust. Hindi na natin kayang ipagpatuloy pa ang pag-aaral mo. Malungkot na sabi ni Aling Nida isang gabi habang nag-aayos sa mga panindang gulay sa kanilang mesa. Ramdam ni Joy ang bigat sa boses ng ina at bagamat nais niyang labanan ang sitwasyon, alam niyang totoo ang sinabi nito. Opo, Nay. Naiintindihan ko po. Mahina ang sagot ni Joy. Pilit iniintindi ang kalagayan nila. Masakit sa kanyang loob, lalo na't pinangarap niya makapagtapos ng pag-aaral para mabigyan ng mas magandang kinabukasan ang kanilang pamilya. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili niya maging matatag. Ang edukasyon ay mahalaga para sa kanya. Ngunit mas mahalaga sa ngayon na makatulong siya sa kanyang ina na bumangon mula sa matinding hirap na kanilang pinagdadaanan. Kinaumagahan, sinimulan ni Joy ang bagong kabanata ng kanyang buhay sa palengke. Sa parehong pwesto kung saan nagtitinda ang kanyang ina, siya na rin ay nagtrabaho. Hindi na siya ang estudyanteng nagsusunog ng kilay para makakuha ng mataas na grado. Ngayon, isa na siyang tindera. Tumutulong upang maitawid ang pangangailangan nila sa araw-araw. Bagamat hindi ito ang buhay na inakala niya para sa kanyang sarili, tinanggap ni Joy ang bawat pagkakataong makatulong at maging bahagi ng negosyo ng kanilang pamilya. Joy anak, pakibenta naman itong mga kamatis kay Aling Rosa. Sabi ni Aling Nida isang umaga habang ipinapasa kay Joy ang basket ng sariwang mga kamatis. Nakangiti ito sa kanyang anak, pinipilit na maging positibo sa kabila ng kanilang sitwasyon. Opo, Nay. Masiglang sagot ni Joy, dinadala ang basket sa kabilang pwesto kung saan naghihintay si Aling Rosa, isang suking ng kanilang tindahan. Nako Joy, salamat ha. Ang sipag mo talaga. Siguradong matutuwa ang nanay mo at kasama ka na rin niya rito sa palengke. Masayang bati ni Aling Rosa habang inaabot ang bayad. Ngumiti si Joy. Wala pong anuman, Aling Rosa. Basta't makakatulong po ako sa nanay ko, masaya na po ako. Unti-unti, nakilala si Joy sa palengke. Hindi lamang siya masipag, kundi pala kaibigan din. At dahil dito, marami ang naging malapit sa kanya. Hindi lamang mga kapwa tindera, kundi pati na rin ang mga suki ng kanilang tindahan. Maraming araw, makikitang si Joy ang abala sa pakikipag-usap sa mga parakyano. Tinatanong ang kanilang mga kailangan
o kaya nagbibiro para mapagaan ang kanilang araw. Joy, bakit ba ang saya-saya mo lagi? Biro ng isa sa mga parokyano habang binibili ang kanilang mga gulay. Kahit may bagyo, parang hindi ka nadadala ng lungkot. Tumawa si Joy, bagamat sa loob ay may tinatagong kirot. Kailangan lang pong magpatuloy. Wala naman pong mangyayari kung magpapakalugmok tayo, di ba? Araw-araw, may bagong pagkakataon para bumangon. Sa mga simpleng salitang iyon, alam na lahat na si Joy ay hindi lamang isang ordinaryong tindera. Siya ay isang batang puno ng determinasyon kahit na kinailangan niya isakripisyo ang kanyang mga pangarap. Nakahanap siya ng bagong paraan para magpatuloy at bagamat masakit ang pagkakawala ng kanyang mga mahal sa buhay, pinilit niyang lumaban at tumayo kasama ang kanyang ina. Sa bawat pagngiti niya sa mga customer, sa bawat pagbenta ng gulay, dala niya ang alaala ng kanyang ama at lolo at ang pangarap na balang araw muling mabangon ng kanilang pamilya. Isang mainit na araw iyon sa palengke nang dumating si Clara. Matagal nang hindi nagkita sina Joy at Clara mula nang tumigil si Joy sa pag-aaral. At dahil sa masalimuot na mga pangyayari, bihira na rin silang nagkakaroon ng pagkakataong makapag-usap. Pero noong araw na iyon, napansin agad ni Joy ang pamilyar na mukha ng kanyang dating kaibigan sa eskwela na papalapit sa kanila. Joy! Tawag ni Clara, kumakaway habang palapit sa pwesto ng tindahan nila. Lakangiti ito ng malaki, pero kung may anong lungkot sa mga mata niya. Clara! Sagot ni Joy, agad na bumaba mula sa kanyang pwesto upang yakapin ng kaibigan. Ang tagal na nating hindi nagkita. Kamusta ka na? Nakapagtapos na ako ng high school, Joy. Masayang wika ni Clara, ngunit alam niya ang balitang ito ay maaaring makadulot ng lungkot sa kanyang kaibigan. Pero hindi na ako magpapatuloy sa kolehiyo. Agad na nagliwanag ang mukha ni Joy sa una, ngunit biglang napalitan nito ng konting lungkot. Alam niya na kung hindi dahil sa trahedyang nangyari sa kanilang pamilya, sana ay kasama siya sa mga nagsipagtapos. Talaga? Ang galing mo naman, Clara. Pero bakit hindi ka na magpapatuloy sa kolehiyo? Nag-ayos si Clara ng kanyang buhok, tila naghahanap ng tamang paraan para ipaliwanag ang kanyang plano. Magtatrabaho na ako, Joy, sa Manila. Ang tita ko ay isang factory worker doon at inalok niya ako ng trabaho. Mas malaki raw ang kita kaysa dito sa probinsya. Kaya naisip kong doon na lang magtrabaho kaysa magpatuloy sa pag-aaral. Napalunok si Joy. Habang masaya siya para kay Clara, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting inggit. Nagpatuloy si Clara habang nakatingin sa malayo. Alam ko, Joy, na hindi mo natapos ang high school dahil sa nangyari sa pamilya mo. Pero ngayon nandito ako, gusto ko sanang alukin ka ng pagkakataong sumama sa akin sa Manila. Gusto kitang tulungan at alam kong ito'y magiging magandang oportunidad para sa'yo. Nagulat si Joy sa alok ni Clara. Sumama sa'yo? Sa Manila? Hindi niya agad maisip ang posibilidad ng pag-alis sa kanilang bayan. Mula na mawala ang kanyang ama at lolo, mas laging malalim ang responsibilidad niya sa kanyang ina. Siya na ang naging katuwang nito sa lahat ng bagay. Ngunit kasabay ng sorpresa ay naramdaman din ni Joy ang matinding pagnanais na makaalis sa kanilang sitwasyon. Ang pagkakataong ito ang maaaring maging susi upang mabago ang buhay nila. Hindi lamang para sa kanya, kundi para rin sa kanyang ina. Oo, Joy, alam ko mahirap iwan ang nanay mo, pero mas malaki ang kikitain natin doon kaysa dito sa palengke. Hindi man kolehiyo ang mapuntahan natin, pero maaari tayong makapagsimula ng mas maganda. Tumingin si Clara ng diretso sa mata ni Joy. Kitang-kita ang pagkasabik at pag-aalala sa mukha nito. Matagal na kitang gustong tulungan, pero hindi ko alam kung paano. Ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon. Sana isipin mo to. Napaisip si Joy. Alam niya may punto si Clara. Ang oportunidad na ito ay maaaring hindi na dumating pang muli. Ngunit hindi rin madali ang magdesisyon, lalo na't kailangan niyang isaalang-alang ang kanyang ina na natitira na lamang niyang pamilya. Kinagabihan, kinausap ni Joy ang kanyang ina. Naupo silang dalawa sa hapagkainan, tahimik na naghahapunan. Nay, dumaan po si Clara kanina. Panumula ni Joy, halatang kinakabahan. Inaalok niya akong sumama sa Manila. Magtatrabaho raw po kami doon, factory worker, tulad ng tita niya. Mas malaki raw po ang kita kaysa dito.
Napatigil si Aling Nida sa pagkain at dahan-dahang ibinaba ang kutsara. Tahimik niyang tinitigan ang anak, halatang malalim ang iniisip. Ilang saglit bago siya nagsalita. Manila? Anak, hindi ba't delikado roon? Ang dami mo ng sakripisyo para sa atin. Pati pag-aaral mo, naisantabi mo na. Malungkot ang mga mata ni Aling Nida at kitang-kita sa kanyang muka ang alalahanin. Kung aalis ka, mag-isa na lang ako rito. Paano na ako? Lumuha si Joy. Alam niyang mahirap ang desisyon para sa kanilang dalawa. Ngunit alam din niya na hindi niya pwedeng sayangin ang ganitong pagkakataon. Nay, alam ko pong mahirap to. Pero baka po ito na ang pagkakataon nating makaahon. Hindi ko po kayang iwan kayo. Pero mas magiging masaya ako kung matutulungan ko po kayo na mas maayos. Napatigil si Aling Nida at sa kabila ng sariling takot at pag-aalala, nakita niya ang determinasyon sa mga mata ng kanyang anak. Alam niya si Joy ang tanging pag-asa nila at kahit masakit, kailangan niya payagan ito para sa ikabubuti ng kanilang kinabukasan. Ilang sandali pa, hinawakan ni Aling Nida ang kamay ni Joy. Kung ito makakabuti sa iyo anak, papayag ako. Pero huwag mong kalimutang mag-ingat sa Manila. Lagi mo akong balitaan ha? Napaiyak si Joy at yakap ang kanyang ina. Salamat Nay. Pangako po, gagawin ko ang lahat para sa atin. Sa puntong iyon, isang malaking desisyon ang nabuo. Sisimulan ni Joy ang bagong kabanata ng kanyang buhay kahit puno ng pangamba ang kanyang puso. Alam niyang malaki ang sakripisyo ng pag-alis, ngunit ito na rin ang kanyang pag-asa para sa isang mas maliwanag na kinabukasan. Malungkot ang pamamaalam ni Joy sa kanyang ina. Sa kanilang maliit na tahanan, nagyakap sila ng mahigpit, ramdam ang bigat ng paglayo. Bago sumakay si Joy ng bus, kasama si Clara, halos hindi makapagsalita si Aling Nida. Tanging mga luha ang patuloy na dumadaloy sa kanyang pisngi. Anak, mag-iingat ka palagi ha. Huwag mong kakalimutan na nandito lang ako naghihintay. Sabi ni Aling Nida habang pinipilit ang ngiti sa kanyang muka. Opo, Nay. Tatawag ako agad pagdating namin sa Manila. Sagot ni Joy, pilit na pinapalakas ng loob ng sarili at ng kanyang ina. Bagamat puno siya ng pangarap para sa kanilang kinabukasan, hindi niya maiwasang malungkot dahil alam niyang iiwan niya nag-iisa niyang pamilya. Ngunit alam niyang kailangan niyang lakasan ng loob para sa mas magandang buhay. Sa bus, habang patungo sila sa Manila, ramdam ni Joy ang halo-halong emosyon. Excited siya sa bagong karanasang naghihintay, ang mga pagkakataon na maaaring magpabago ng buhay nila. Ngunit kasabay nito, may kaba at takot sa kanyang dibdib. Ang buhay sa probinsya ay malayo sa lungsod at hindi niya alam kung anong kakaharapin niya sa Manila. Tumingin siya kay Clara, na noon ay masaya at tila sanay na sa ideya ng pagpunta sa lungsod. Clara, kinakabahan ako. Pag-amin ni Joy habang nakatingin sa tanawin sa labas ng pintana ng bus. Paano kung hindi ko kayanin? Paano kung hindi tayo magtagumpay? Ngumiti si Clara at tinapik sa Joy sa balikat. Normal lang yan, Joy. Pero isipin mo na lang, hindi ka nag-iisa. Magkakasama tayo rito. At saka, alam mo namang mas malaki ang kita doon kaysa dito sa probinsya. Makakaya natin to. Dahil sa mga salitang iyon, kahit papaano, napanatag si Joy. Alam niya hindi magiging madali ang buhay sa Manila, ngunit kasama niya si Clara at alam niyang kaya nilang harapin ang anumang pagsubok na dumating. Pagdating nila sa Manila, sinalubong sila ng ingay ng lungsod. Ang tila walang tigil na tunog ng mga sasakyan, busina at mga nagmamadaling tao. Agad silang nagtungo sa bahay ng tita ni Clara na noon ay nakatirik sa isang masikip na kalsada. Maliit lamang ang bahay, halos isang kwarto lamang na nagsisilbing sala, kusina at kwarto na rin. Tabi-tabi ang mga higaan sa sahig, ngunit para kay Joy, sapat na ito. Hindi siya magrereklamo. Ang mahalaga, mayroon silang matutuluyan. Tita, si Joy po, kaibigan ko mula sa probinsya. Pakilala ni Clara. Umiti ang tita ni Clara at nagmano si Joy. Magtiis muna kayo dito ha. Maliit lang ang bahay natin, pero masaya naman. Sabi ng tita ni Clara habang inaayos sa mga kumot at unan sa sahig. Opo tita, maraming salamat po.
Sabi ni Joy habang pinagmamasdan ang masikip ngunit maayos na espasyo. Alam niyang ito ang bagong realidad niya, malayo sa tahimik na buhay sa probinsya, ngunit handa siyang tanggapin ito. Kinabukasan, maaga silang nagising at sinimulan na ang unang araw ng kanilang trabaho sa factory. Ang pabrika ay malawak, malamig, at puno ng mga makinarya. Ang bawat tao ay abala sa kanilang gawain. Ramdam ni Joy ang bigat ng trabaho. Matindi ang pisikal na pagod na dala ng pagtatrabaho sa production line, pero hindi ito naging hadlang sa kanyang determinasyon. Joy, okay ka lang ba? Tanong ni Clara habang sila ay nag-iimpake ng mga produkto sa linya. Pawisan si Joy, ngunit pinilit niyang umiti. Oo Clara, kakayanin ko to. Sagot niya, kahit nararamdaman na niya ang pagod. Alam niyang ito ang simulan ng mas mahaba pang sakripisyo, ngunit sa likod ng bawat hirap, nandoon ang pangarap niya para sa mas magandang kinabukasan. Araw-araw, bumabalik sila sa kanilang maliit na tahanan, pagod ngunit puno ng pag-asa. Alam ni Joy na mahirap ang trabaho, ngunit sa bawat oras na ginugugol niya rito, nalalapit siya sa kanyang mga pangarap, ang makaipon para sa pamilya at mabigyan ng mas maginhawang buhay ang kanyang ina na naiwan sa probinsya. Mabilis na nahanap ni Joy ang kanyang lugar sa pabrika. Sa kabila ng pagod sa trabaho, pinili niya magpakabuti sa kanyang mga kasamahan, nakikipag-usap at bumubuo ng mga koneksyon. Palakaibigan si Joy at natural sa kanyang pakikipagkapwa. Hindi nagtagal, marami sa mga trabahador ang naging malapit sa kanya. Marahil dala na rin ng kanyang masayahing disposisyon at pagtutulungan, mabilis siyang naging paborito ng mga kasamahan. Isang araw, habang abala sa paggawa si Joy, dumating ang balita na bibisita ang may-ari ng pabrika. Ito ay isang bihirang pagkakataon dahil hindi madalas bumisita ang may-ari. Karaniwan, ang mga manager lamang ang nakikisalamuha sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, nais ng may-ari na magpakuha ng diretsyong pananaw mula sa mismong mga trabahador upang tunay na makita ang kalagayan ng lugar. Huwag kayong kabahan, sabi ng supervisor sa kanilang grupo. Nais ng boss na isang trabahador ang magsilbing guide niya. Mas alam niyo kasi ang pasikot-sikot at kalagayan dito kaysa sa amin. Nagbulungan ng mga trabahador, tila kinakabahan, ngunit sabik na makita ang may-ari. Nang tawagin ni Clara ang pangalan ni Joy, nagulat siya. Joy, ikaw ang napili. Ikaw ang mag-guide kay sir. Sabi ni Clara na tila excited sa pagkakataon para sa kaibigan. Alam kong kaya mo yan. Natural sa'yo magaling magsalita at magpakita ng malasakit. Bagamat kabado, tumango si Joy at hinarap ang may-ari. Isang lalaking nasa edad 40. Formal, ngunit may mabuting asal ang may-ari ng pabrika. Nang lumapit si Joy, ngumiti ang lalaki. Good morning po sir. Ako po si Joy. Ako po ang magiging guide ninyo. Sabi ni Joy, magalang at may ngiti sa kanyang muka. Napansin agad ng may-ari ang kanyang kasimplihan at kaayusan. Salamat Joy. Mas gusto ko talagang marinig ang mga opinyon ng mga trabahador mismo. Sige, ikaw ang mag-guide sa akin. Sinimulan ni Joy ang pagpapakilala ng iba't ibang parte ng pabrika, mula sa production line hanggang sa mga lugar ng pahingahan ng mga trabahador. Hindi siya natakot magpahayag ng mga detalye at siniguradong maging malinaw ang lahat ng impormasyon. Pati ang mga maliliit na problemang nararanasan nila sa kanilang trabaho ay tapat niyang binanggit. Sana po maayos ang ventilation dito sa area namin, sabi ni Joy habang ipinapakita ang isang bahagi ng linya. Minsan po kasi nagiging sobrang init, lalo na tuwing tanghali. Napangiti ang may-ari, tila natutuwa sa pagiging totoo ni Joy. Nakakatulong ang mga obserbasyon mo Joy. Tama ka, kailangan ayusin yan. Titingnan ko yan. Dahil sa maayos at detalyadong pag-guide ni Joy, mas napalapit ang may-ari sa kanya. Sa mga sumunod na pagbisita ng may-ari sa pabrika, siya na ang palaging hinahanap upang magbigay ng updates sa mga nangyayari. Isang araw, nang muli itong bumisita, may dala siyang hindi inaasahang kasama, ang kanyang sanggol na anak. Habang pinapakilala si Joy sa anak, sinabi ng may-ari. Pasensya na Joy, minsan kasi ako ang nag-aalaga sa kanya. Ang asawa ko, nagtatrabaho rin bilang manager sa hotel, kaya bihira kaming may oras na sabay para magbantay. Natawa si Joy, humanga sa simpleng pamumuhay ng may-ari. Ang cute po ng anak ninyo, sir.
Ngunit habang sila'y nag-uusap, bigla na lamang umiyak ang sanggol. Agad na sumubok si Joy na patahanin ito. Sa gulat ng may-ari, napatigil ang pag-iyak ng sanggol sa yakap at pagkarga ni Joy. Hindi lamang iyon, napapatawa pa niya ito. "Aba, mukhang nagustuhan ka ng anak ko ah," sabi ng may-ari, halatang tuwang-tuwa. "Ang hirap patahanin nito minsan, pero ikaw, parang napakadali lang para sa'yo." Simula noon, tuwing may meeting ang may-ari at ang mga manager, si Joy ang madalas magbantay sa sanggol. Habang nasa loob ng opisina ang may-ari at mga namumuno, nandoon si Joy, nag-aalaga, kumakarga at nagpapatulog sa bata. Sa kabila ng pagiging simpleng trabahador, naramdaman ni Joy na isang malaking tiwala ang ibinigay sa kanya ng may-ari. Hindi lamang siya isang empleyado, kundi isang pinagkakatiwalaang kaibigan. "Nakakatuwa ka talaga, Joy," minsang sabi ng may-ari nang matapos ang isang meeting. "Hindi ko inaasahan na may makikita akong katulad mo dito sa factory. Salamat sa pag-aalaga sa anak ko." Ngumiti si Joy, ramdam ang pasasalamat ang may-ari. "Walang anuman po, sir. Masaya po akong tumulong, lalo na po sa inyo." Naging masaya at mabilis ang pag-usad ng buhay ni Joy sa pabrika. Sa kabila ng hirap ng trabaho, nakahanap siya ng dahilan upang ngumiti araw-araw. At ito ay dahil kay Arman. Si Arman ay isa ring trabahador sa pabrika. Masipag at palakaibigan tulad ni Joy. Matangkad ito, kayumanggi at may mga mata na puno ng determinasyon. Halos lahat ng mga kasamahan nila ay gustong-gusto si Arman dahil hindi ito takot magtrabaho at palaging handang tumulong sa iba. Nagsimula ang kanilang pagkakaibigan sa mga simpleng pag-uusap tuwing break. Madalas na magkasabay sila ni Arman sa pagkain at hindi nagtagal, naging natural na sa kanilang dalawa ang mag-usap tungkol sa mga pangarap at plano sa buhay. Isang araw, matapos ang ilang buwan ng pagkakaibigan, nagbiro si Clara sa kanilang dalawa. "Naku, Joy, parang hindi lang trabaho ang pinagkakabalahan mo ah." Tumawa si Joy pero napansin niyang natutuwa siya sa ideyang iyon. "Wala yun, Clara," sagot ni Joy kahit alam niya may kakaibang saya siyang nararamdaman tuwing kasama si Arman. Hindi nagtagal, naging opisyal ang kanilang relasyon. Pareho silang masipag sa trabaho at dahil dito, nahanap nila ang kaalaman at suporta mula sa isa't isa. Si Arman, tulad ni Joy, ay may malalim na pagmamahal sa pamilya, kahit wala na siyang magulang. Sa halip, lumaki siya sa pangangalaga ng kanyang tito, isang tahimik at mabait na lalaki na naging parang ama na para sa kanya. Isang gabi, habang pauwi mula sa trabaho, dinala ni Arman si Joy sa bahay ng kanyang tito upang ipakilala ito. "Tito, gusto ko po sanang ipakilala sa inyo si Joy," sabi ni Arman habang hawak ang kamay ng dalaga. Medyo kinakabahan si Joy, ngunit na makita niya ang mainit ang ngiti ng tito ni Arman na wala ang kanyang takot. "Aba, ikaw pala si Joy. Lagi kang kinukwento nitong pamangkin ko," sabi ng tito ni Arman habang umupo sa maliit na mesa sa kanilang bahay. "Mukhang mabait at masipag ka ha. Swerte ka, Arman." Ngumiti si Joy at nagmano. "Magandang gabi po. Masaya po ako makilala kayo." Simula noon, naging madalas ang kanilang pagdalaw sa tito ni Arman. Natutunan ni Joy ang maraming bagay tungkol sa buhay ng binata, kung paano siya pinalaki ng kanyang tito at kung paano nagsikap si Arman upang magtagumpay sa buhay. Isinulat din ni Joy ang lahat ng ito sa mga liham na ipinapadala niya sa kanyang ina sa probinsya. Ikinukwento kung gaano kabuti si Arman at kung paano nila binubuo ang kanilang mga pangarap. Pagkaraan ng isang taon, napagpasyahan ni na Joy at Arman na magpakasal. Hindi na nila hinintay ang mga komplikadong plano. Simple lamang ang kanilang nais. Isang kasal sa kanluran kung saan sila malapit sa kanilang mga kaibigan at mga taong mahalaga sa kanila. Nang malaman ni Pedro Gonzales, ang may-ari ng pabrika, tungkol sa kanilang plano, hindi ito nag-atubiling magbigay ng regalo. "Joy, alam kong simple lang ang kasal niyo ni Arman, pero gusto ko sanang makatulong sa inyong bagong buhay," sabi ni Pedro nang minsan mag-usap sila sa pabrika. Inabot nito ang isang sobre na may lamang 10,000 piso. "Huwag mong tanggihan, ito'y regalo ko sa inyo. Naging malapit na tayong magkaibigan at alam kong malayo pa ang mararating ninyo ni Arman." Napaiyak si Joy sa kabutihang loob ni Pedro. "Salamat po, Sir Pedro. Hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan.
Malaking tulong po ito para sa kasal namin. Alam ni Joy na hindi ito inaasahan at masalong hindi siya umaasa ng ganoong kalaking biyaya mula sa may-ari ng pabrika. Ngunit ramdam niya ang tunay na malasakit ng pamilya Gonzales. Dumating ang araw ng kanilang kasal. Simple, ngunit puno ng pagmamahal. Dinaluhan ito ng mga malalapit na kaibigan kasama na si Clara at ang tito ni Arman. Hindi man in grande, ramdam ang saya sa bawat ngiti at yakap mula sa mga dumalo. Si Pedro Gonzales ay nandoon din kasama ang kanyang anak na si Timmy na noon ay 2 taon na. Matapos ang seremonya, nagtipon-tipon ng mga bisita sa isang maliit na handaan, puno ng tawa at kwento. Pagkatapos ng kasal, napagpasyahan ni Joy na manirahan na kasama si Arman sa kanilang maliit na inuupahang bahay malapit sa pabrika. Sa kabila ng kasiyahan, hindi maiwasan ni Joy na malungkot sa pagpapaalam kay Clara at sa tita nito na siyang naging pamilya niya sa Manila. Clara, salamat sa lahat ng tulong mo sa akin mula nang dumating ako dito. Hindi ko makakalimutan ang kabaitan niyo ni tita, sabi ni Joy habang magkayakap sila ni Clara. Wala yun, Joy. Ikaw ang pinakamatapang kong kaibigan. Masaya ako nakilala kita at naging bahagi ako ng buhay mo. Sagot ni Clara, pakasalungkot sa kanyang boses pero masaya para sa kaibigan. Nagpasalamat din si Joy sa tita ni Clara na naging pangalawang ina na niya sa loob ng 2 taon. Tita, maraming salamat po sa pag-aaruga sa akin. Hindi ko po kayo makakalimutan. Mula noon, nagsimulang mabuo ang bagong buhay ni na Joy at Arman bilang mag-asawa. Ang kanilang buhay ay hindi naging marangya, ngunit ito'y puno ng pagmamahalan at respeto. Habang lumilipas sa mga taon, patuloy ang pag-usbong ng buhay ni na Joy at Arman. Lalo na dumating sa kanilang buhay ang kanilang anak na si Fernando. Isang masiglang sanggol si Fernando at mula nang isilang siya, naging mas makulay ang kanilang tahanan. Ngunit kaakibat ng pagiging magulang ang mga bagong hamon. Kailangan ng mas matinding pag-aalaga kay Fernando, lalo na noong sanggol pa lamang siya. Dahil dito, napagpasyahan ni na Joy at Arman na magbukas ng maliit na tindahan sa kanilang bahay upang masiguradong lagi may bantay kay Fernando habang patuloy pa rin ang kanilang kabuhayan. Arman, ikaw na ang bahala sa tindahan natin, sabi ni Joy isang umaga habang inihahanda ang kanyang baon papunta sa trabaho. Kailangan ko pa rin pumasok sa pabrika. Mas mataas na rin ang sahod ko pero hindi ko kayang iwan ang trabaho ngayon. Tango naman ang sinagot ni Arman. Walang problema, mahal. Ako na mag-aasikaso kay Fernando dito. Masaya ako na kahit paano magkasama kami palagi ng anak natin. Si Joy ay isa sa pinakamatagal na empleyado sa pabrika at hindi maikakaila ang kanyang pagiging masipag at mapagkakatiwalaan. Minsan nang inoferan si Joy ni Sir Pedro na maging isang manager. Ngunit mariin niyang tinanggihan ang alok dahil alam niya na wala siyang sapat na karanasan at kakayahan sa ganitong klase ng responsibilidad. Nagpapasalamat si Joy sa tiwala at kabutihan loob ni Sir Pedro. Bagaman hindi siya tumanggap ng mas mataas na posisyon, pinili pa rin ni Sir Pedro na bigyan siya ng mas mataas na sahod dahil isa si Joy sa pinakamaaasahan sa pabrika. Sa paglipas ng panahon, si Fernando ay lumaki at mas napalapit kay Arman kaysa kay Joy. Madalas kasi ay si Arman na nag-aalaga at nagbabantay sa bata habang abala si Joy sa trabaho sa pabrika. Tuwing gabi pag-uwi ni Joy, madalas sa tulog na si Fernando at ang mga sandaling magkasama sila ay bihira. Nakakabanding lamang ni Joy ang kanyang anak tuwing linggo kapag wala siyang trabaho at ito ang mga araw na pinaka-inaasam niya. Mama, tingnan mo, may bago kong laruan. Masayang sigon ni Fernando tuwing linggo habang ipinapakita kay Joy ang mga bagong laruan o kwentong napulot sa buong linggo. Ngumiti si Joy at niyakap ang anak. Wow! Ang galing mo naman, anak. Pasensya ka na ha kung hindi ako madalas nandito sa gabi. Pero alam mo namang mahal na mahal kita, di ba? Tumango si Fernando at ngumiti kahit alam niyang mas madalas niyang kasama si Arman. Ramdam ni Joy ang konting kirot sa puso. Ngunit alam niyang kanyang sakripisyo ay para rin sa kinabukasan ni Fernando. Samantala, si Timmy, na anak ni Sir Pedro, ay patuloy na bumibisita sa pabrika kahit lumaki na siya. Sa tuwing pupunta siya, hindi niya nakakalimutang dalawin si Joy na itinuring na niyang pangalawang ina. Tita Joy! Tawag ni Timmy habang tumatakbo papunta kay Joy, kasabay ang malaki niyang ngiti.
Nandito ako para kamustahin ka. Ngumiti si Joy at niyakap si Timmy, tulad ng dati. Timmy, ang laki-laki mo na. Kamusta ka na? Kamusta naman ang eskwela mo? Masaya sila nagkukwentuhan sa tuwing magkikita at natutuwa si Joy na makita si Timmy na lumalaki bilang mabuting bata, na hindi nalilimutan ang pagmamalasakit na ipinakita niya noong siya ay mas bata pa. Nagpatuloy ang buhay ni na Joy at Arman, puno ng pagsusumikap at pagmamahal sa kanilang pamilya. Lumipas sa mga taon at unti-unting nagbago ang dinamika sa pamilya ni na Joy. Nagtapos si Fernando ng kolehiyo na may mataas na karangalan at mabilis itong nakahanap ng trabaho sa isang kumpanya. Ngunit habang unti-unting nagiging matagumpay si Fernando, naramdaman ni Joy ang lumalaking distansya sa pagitan nila ng anak. Hindi na siya masyadong kinakausap ni Fernando at tila may lamat sa kanilang relasyon na lalong lumala noong nag-high school ang binata. Noong panahong iyon, madalas na tinutukso si Fernando ng mga kaklase niya. Factory worker ang nanay mo? Hindi ba yung nakakahiya? Ang laging naririnig ni Fernando mula sa mga kaklase niya. Minsan, kahit wala silang sinasabi, ramdam ni Fernando ang mga mapanghusgang tingin tuwing binabanggit ang trabaho ni Joy. Dahil dito, nagkaroon ng malalim na galit at hiya si Fernando sa kanyang ina. Hindi ito maipaliwanag ni Joy, pero napansin niyang umiiwas si Fernando sa kanya, kahit pa sa mga pagkakataong magkasama sila ni Arman. Nang mag-college na si Fernando, bihira na itong umuwi at kung uuwi man, halos hindi sila magkausap. Mas lumapit si Fernando kay Arman na madalas itong kasama sa mga usapan at mga aktibidad sa labas ng trabaho. Si Joy, na nooy patuloy pa rin sa pagtatrabaho sa pabrika, ay sinikap na intindihin ang anak. Madalas, naiisip niya kung ano naging mali, kung bakit tila unti-unti siya nawawala sa buhay ni Fernando. Makalipas ang ilang taon, pumasok sa buhay ni Fernando si Emily, anak ng manager sa kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Mabilis na naging seryoso ang kanilang relasyon at hindi nagtagal, nagdesisyon sila na magpakasal. Masaya si Joy para sa anak kahit pa sa kabila ng lahat na nangyari. Umaasa siyang magkakaroon ng pagkakataon na muling mapalapit kay Fernando. Isang gabi, ilang buwan bago ang kasal, kinausap ni Fernando si Arman tungkol sa nalalapit na seremonya. Pa, imbitado ka sa kasal. Masayang sabi ni Fernando habang hawak ang isang imbitasyon. Kayo ni Tito ang importante. Gusto ko kayo nandun. Ngumiti si Arman. Bagamat napansin niya agad ang tila kawalan ng pagbanggit kay Joy. Salamat anak, pero kamusta naman si mama mo? Kailan mo siya iimbitahan? Saglit na nag-iba ang mukha ni Fernando, tila nag-iwas ng tingin. Pa, humihingi ako ng tawad, pero puno na ang venue. Maraming inimbita si Emily mula sa pamilya at mga katrabaho niya. Wala nang espasyo. Nanlamig si Arman sa narinig. Alam niya hindi iyon ang tunay na dahilan. Anak, sigurado ka ba? Baka pwedeng magawa ng paraan. Alam mo naman kung gaano kasaya ang mama mo kung makikita kanyang ikakasal. Saka, normal lang naman na isama mo ang magulang mo. Hindi sumagot si Fernando at tumingin na lamang sa sahig. Halatang nagdadalawang isip. Ngunit bago pa makapagsalita si Arman, biglang dumating si Joy, dala ang kanyang ngiti. Fernando, kailan mo ba ako iimbitahan sa kasal ninyo? Ang saya-saya ko para sa inyo. Congrats anak. Sabi ni Joy, punong-puno ng pag-asa. Saglit na napatigil si Fernando, pero nagawa rin niyang sumagot. Ma, pasensya na po, pero puno na po kasi ang venue. Marami po kasing bisita mula sa side ni Emily. Mga kapamilya at katrabaho niya. Wala na po talagang space. Natigilan si Joy. Ramdaman niya ang bigat ng bawat salitang binitawan ng anak. Hindi iyon ang totoo. Alam niya hindi sa espasyo o sa dami ng bisita ang problema. Ikinahihiya siya ni Fernando. Hindi nito gustong ipakita na ang kanyang ina ay isang factory worker lamang. Lalo pat ang magiging pamilya ng asawa niya ay may mataas na estado sa buhay. Ngumiti si Joy, bagamat naman niya ang sakit. Ah, ganun ba? Naiintindihan ko anak. Basta, maging masaya kayo ni Emily. Iyan ang mahalaga. Binigkas niya ang mga salitang iyon ng may kalmadong boses. Ngunit sa loob niya ay parang gumuho ang kanyang mundo. Hindi siya bahagi ng pinakamahalagang araw sa buhay ng anak niya. Nang umalis si Fernando, bumagsak ang mga luha ni Joy. Niyakap siya ni Arman, alam ang sakit na nararamdaman ng asawa.
Alam ko ang totoo, Arman. Sabi ni Joy habang pilit na tinutuyo ang mga luha. Ikinahihiya ako ng anak natin. Ayaw niya ako ipakilala sa pamilya ni Emily. Hindi makapagsalita si Arman. Alam niya may katotohanan ang sinabi ni Joy, pero wala siyang magawa upang baguhin ang desisyon ni Fernando. Ilang araw bago ang kasal, ang bahay nila ay puno ng tahimik na kalungkutan. Sa bawat araw na dumadaan, naging malinaw ang kalungkutan sa mukha ni Joy. Lalo na't papalapit na ang kasal ni Fernando, hindi niya maiwasang isipin ang sakit na dulot ng pag-iwas ng anak niya sa kanya. Sa trabaho, bagamat pilit niya itinatago ang lungkot, hindi ito nakaligtas sa mga mata ni Sir Pedro. Isang araw, habang nagpapahinga sa break room, lumapit si Sir Pedro kay Joy. Joy, napansin ko, parang malungkot ka nitong mga nakarang araw. May problema ba? Napabuntong hininga si Joy. Hindi na kinaya pang magtago ng kanyang nararamdaman. Sir Pedro, hindi ko po alam kung paano ko sasabihin ito. Pero, ikinahihiya po ako ng anak ko. Hindi po niya ako inimbita sa kasal niya. Dahan-dahan bumagsak ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Dahil lang po sa factory worker ako. Nagulat si Sir Pedro sa kanyang narinig. Ikinahihiya ka? Joy, hindi ba alam ng anak mo kung gaano ka nagsipag para sa kinabukasan niya? Hindi ba niya nakikita kung gaano kalaki ang sakripisyo mo para lang maitaguyod siya? Tumango si Joy kahit pa nahihirapang magsalita. Alam ko po, sir, pero mukhang hindi niya iyon pinahahalagahan. Hindi po ako kasali sa kasal. Wala po akong imbitasyon. At sabi niya, puno na raw ang venue. Nag-init ang dugo ni Sir Pedro. Hindi ko papayagang mangyari yan, Joy. Alam ko kung gaano kakahalaga. Hindi lang sa factory, kundi sa buhay ng anak mo. Sasama ka sa kasal at hindi lang basta dadalo. Papakita natin sa lahat kung sino ka talaga. Pero sir, wala po kaming imbitasyon. Sabi ni Joy, tila nag-aalangan. Hindi niya nais makagulo o ipilit ang sarili, lalo na sa araw ng kasal ng anak niya. Ngumiti si Sir Pedro. Joy, imbitado ang buong pamilya mo. Ang factory natin ay isa sa mga partner ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Fernando. Kung gusto nilang ipakita ang yaman at kapangyarihan, ipapakita natin sa kanila kung sino ang totoo at marangal. Itinuturing na kitang pamilya, Joy. At sa pagkakataong ito, hinding-hindi kita hahayaan. Naiyak si Joy sa kabutihan loob ni Sir Pedro at ng kanyang pamilya. Sa kabila na lahat na nangyari, naramdaman niya na mayroon pa ring mga taong nagpapahalaga sa kanya. Dumating ang araw ng kasal at tulad ng inaasahan, hindi inakala ni Fernando na darating ang kanyang ina. Habang abala siya sa pakikipag-usap sa mga bisita, dumating ang isang puting limousine sa venue. Bagay na nagpaikot ng mga ulo ng mga naroon. Lahat ay napatingin, nagulat sa marangyang sasakyan na huminto sa harapan ng entrance. Bumaba mula rito si Joy, suot ang simple ngunit eleganteng bestida, kasabay ni Arman na magalang na kayapak patungo sa loob. Nagulat si Fernando sa nakita. Ang kanyang ina ay napapalibutan ng mga boss, mga kaibigan ni Sir Pedro at mga taong mataas ang estado. Halatang nagulat si Fernando na tila ang kanyang ina, isang factory worker, ay kilala at malapit sa mga taong ito. Hindi nakatiis si Fernando at lumapit sa ina. Ma, bakit parang malapit ka kina Sir Pedro at sa mga boss namin? Tumingin si Joy sa anak at ngumiti ng banayad. Fernando, hindi mo ba napapansin? Ang factory na pinagtatrabahuhan ko ay konektado sa kumpanya kung saan ka nagtatrabaho. Si Sir Pedro at ang mga kaibigan niya ay mga business partner. Connection anak, iyan ang isa sa pinakamahalagang bagay na natutunan ko sa buhay. Koneksyon ang nagbibigay daan sa tagumpay at sa kasamaang palad, pinutol mo ang koneksyon natin dahil sa hiya mo sa trabaho ko. Napalunok si Fernando, hindi makasagot. Naroon ang totoo, sa lahat ng taon, hindi niya nakita ang halaga ng kanyang ina. Mas pinili niyang ikahiya ito kaysa pahalagahan ang mga sakripisyo nito. Masakit para kay Joy pero hindi na ito mapipigilan. Fernando, masaya ako para sa kasal mo anak. Masaya ako para sa bagong simula mo kay Emily. Sabi ni Joy na may mahinahon ngunit malalim na tono. Pero ngayon tapos na ang selebrasyon na ito. Puputulin ko na ang relasyon natin. Kung kaya mong ipagpalit ang koneksyon natin dahil sa kahihiyan mo.
Hahayaan na kita, anak. Ayokong pilitin kang ipakita sa iba kung sino ako kung hindi mo naman gustong gawin yon. Naiwan si Fernando na naguguluhan at walang masabi. Hindi niya inaasahan ng mga salitang iyon mula sa kanyang ina. Nagpatuloy ang kasal, ngunit si Joy at si Arman ay tahimik na umalis matapos magpaalam kina Sir Pedro at sa ilang mga kaibigan. Habang nasa loob ng limousine, naramdaman ni Joy ang bigat ng desisyon sa kanyang puso. Alam niyang malaki ang nawala sa kanya, ngunit may kapayapaan siyang natamo. Sa pagkakataong ito, ginawa niya ang tama. Hindi lamang para sa sarili niya, kundi para sa anak niya si Fernando. Mahal mo pa rin siya, hindi ba? Tanong ni Arman na kanina patahimik sa tabi ni Joy. Oo naman, mahal ko ang anak natin. Sagot ni Joy habang nakatingin sa labas ng bintana. Mga mata ay puno ng luha. Pero minsan, kailangan turuan natin ang leksyon ng mga mahal natin para matutunan nilang pahalagahan ang mga bagay na dapat nilang pinapahalagahan. Habang papalayo ang sasakyan, naiwan si Fernando sa kasal, naguguluhan at puno ng pagsisisi. Naiisip kung paano siya napariwara sa relasyon nila ng kanyang ina. Pagkalipas ng ilang araw matapos ang kasal, bumalik si Fernando sa bahay ni na Joy at Arman. Huminto ang kotse nito sa tapat ng kanilang tahanan at bumaba si Fernando na may dala-dalang prutas at ilang pasalubong. Tumibok ang puso ni Joy sa kaba. Alam niyang pilit na inaayos si Fernando ang relasyon nila, ngunit hindi na ito katulad ng dati. Nang buksan niya ang pinto, nandoon si Fernando may pilit ang ngiti sa labi. Ma, kamusta po kayo? Tanong ni Fernando, halata nagpipilit ang masayang tono. Ngumiti si Joy. Mabuti naman anak. Halika, pasok ka. Sagot niya, ngunit ipagitan sa boses niya na tila nagpapakita ng distansya. Naramdaman ni Joy na sinusubukan ni Fernando na muling buuin ang nasirang relasyon, ngunit may hangganan na ito para kay Joy. Ma, iniisip ko lang, baka pwede niyo po akong ipakilala kay Sir Pedro o kaya sa iba niyong mga kakilala. Ani Fernando isang hapon, tila nagdadalawang isip ngunit umaasa. Malaki po kasi ang may tutulong nila sa career ko. Tiningnan siya ni Joy, may kalmadong ngiti sa muka. Fernando anak, hindi ganoon gumagana ang koneksyon na binuo ko. Sabi ni Joy, mahinahon ngunit diretso. Ang mga taong pinakikisamahan ko ay hindi para gamitin para sa advantage. Ang mga koneksyon ay hindi para samantalahin, kundi para magbukas ng oportunidad na ibinibigay ng mabuting intensyon at tiwala. Bagamat may lungkot sa mukha ni Fernando, alam niya hindi niya mapipilit si Joy. Ang relasyon nila ngayon ay mas iba, may respeto, ngunit malayo sa dati nilang samahan. Makalipas ang ilang buwan, si Joy ay tahimik na namuhay kasama si Arman. Sa tuwing bumabalik siya sa pabrika, masaya pa rin siyang tinatanggap ni na Sir Pedro at ang kanyang mga kasamahan. Isang umaga, habang nag-aalmusal silang mag-asawa, tumingin si Joy kay Arman at ngumiti. Alam mo mahal, masaya na ako. Hindi man na ibalik ni Fernando ang dating relasyon namin. Alam ko napapaligiran ako ng mga taong nagmamahal sa akin. Ngumiti si Arman at hinaplos ang kamay ni Joy. Hindi ka kailanman nagkulang, Joy. Ginawa mo ang lahat para kay Fernando. At sa kabila ng lahat, may natutunan siyang aral mula sa'yo. Minsan, kailangan talaga nating hayaan ang mga anak natin na magdesisyon para sa sarili nila, kahit na masakit. Napatango si Joy. Oo, tama ka. Natutunan ko na ang tunay na pagmamahal ay hindi sa pagpipilit, kundi sa pagpapalaya. Kung gusto niyang putulin ang koneksyon namin noon, tatanggapin ko yon. Pero alam ko mas malalim pa rin ang mga alaala at aral na naiwan ko sa kanya. Habang tumatagal, natutunan ni Joy na may mga bagay sa buhay na hindi mababalik sa dati. Ngunit hindi iyon nangangahulugan ng pagkatalo. Ang koneksyon niya sa mga taong tunay na nagmahal at nagtitiwala sa kanya, tulad ni Sir Pedro, Timmy at Arman, ay higit pa sa sapat upang punan ang anumang puwang sa kanyang puso. Nagpatuloy siya sa kanyang buhay na may kapayapaan, masaya sa mga koneksyon na nabuo, at sa wakas, natanggap niya na ang tunay na tagumpay ay hindi nakasalalay sa estado sa buhay, kundi sa pagmamahal, respeto, at dignidad na ipinundar mula sa mga sakripisyo at tamang paggawa. Ang buhay na ito ni Joy ay nagpapatunay na minsan ang pinakamalaking koneksyon na mabubuo natin
ay hindi sa mga taong may mataas na posisyon, kundi sa mga taong tunay na nagmamalasakit at handang tanggapin tayo sa kabila ng ating estado sa buhay. Ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang trabaho o kayamanan, kundi sa mga pagkakataong ipinapakita niya ang pagmamahal, sakripisyo at tamang prinsipyo.